Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang serye sa isang batang lalaki na nagngangalang Lian at humiling sa kanyang ina na bigyan siya ng isang tuta para sa kanyang kaarawan. Noong una, tumanggi ang kanyang ina dahil mahihirapan silang mag-alaga ng hayop sa kanilang apartment. Ngunit kalaunan nangako ang kanyang ina na bibigyan siya ng isang tuta. Isang misteryosong lalaki ang dumating sa apartment at pinindot ang doorbell. Binuksan ng babaeng nakatira ang pinto at tinanong kung sino siya. Ngunit imbes na sagutin siya, sinaksak agad ng lalaki ang babaeng iyon. Matapos siyang patayin, pinatay din niya ang 3 pang babae sa lugar na iyon. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina para putulin ang gas hose, at naglagay ng lighter sa microwave, at itakda ang timer ng microwave. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng bagay na iyon, tahimik siyang umalis sa apartment. Aalis si Lian at ang kanyang ina sa kanilang apartment para pumunta sa shelter ng hayop para kunin ang tuta. Samantala ang lighter na inilagay ng misteryosong lalaki sa loob ng microwave ay nagsimulang mag-apoy. At lumikha ng isang malaking pagsabog. Dahil sa pagsabog na iyon ay tumigil sa paggana ang elevator. Nataranta si Lian at ang kanyang magulang nasa loob ng elevator dahil na-trap sila. Ang ibang mga naninirahan sa apartment ay umaalis sa kanilang mga apartment at sinusubukang iligtas ang kanilang sarili mula sa sunog. Naging mas tensyonado ang sitwasyon sa lugar na iyon nang mangyari ang pangalawang pagsabog. Sa elevator, ginamit ng ama ni Lian ang lahat ng kanyang lakas para buksan ang pinto ng elevator. Nang tuluyang bumukas ang pinto ng elevator, hinawakan niya ang binti ng isang tao at hiniling sa lalaking iyon na iligtas ang kanyang anak. Dumating ang isa pang lalaki sa lugar at tinulungan siya. Nagawa niyang tulungan si Lian na makalabas sa elevator na iyon at dalhin siya sa mas ligtas na lugar. Ngunit sa kasamaang palad, biglang naputol ang elevator cable at naging dahilan upang bumagsak ang elevator. Namatay ang mga magulang ni Lian dahil sa pangyayaring iyon. Sa labas ng gusali ng apartment, nagsimulang dumating sa lugar na iyon ang mga pulis opisyal, bombero, at mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at nagtulungan upang ilikas ang mga naninirahan sa apartment at patayin ang apoy. Si Lian at ang taong nagligtas sa kanya ay nakulong pa rin sa gusali ng apartment. Nag-alala ang lalaking iyon nang makita niyang nahimatay si Lian. Napagtanto niya na kailangan nilang umalis sa gusali. Dahil napaliligiran sila ng apoy, nagpa siya ang lalaking iyon na basagin ang salamin sa bintana at dinala si Lian na tumalon mula sa bintana. Lumabas ang dugo sa kanilang ulo. Naghiyawan sa takot ang mga tao sa labas ng apartment building nang makita silang tumatalon. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas si Lian at ang taong nagligtas sa kanya. Ang lalaking iyon ay si Sang-mo. 11 taon na ang lumipas sa wakas. Lumaki si Lian bilang isang mag-aaral sa high school. Nang hapong iyon, nakatayo siya sa harap ng freezer. Nang hawakan niya ang mortuary freezer gamit ang kanyang kamay, bigla siyang nakakita ng isang pangitain ng ang bangkay ay inilagay sa loob ng isang body bag. Isa pang pangitain ang lumilitaw sa tuwing mahawakan niya ang isa pang pinto ng freezer ng mortuary na iyon. Sa labas ng silid na iyon, 2 babae ang nakitang mabilis na naglalakad. Ang isa sa kanila ay isang investigador ng Police Special Investigation Unit na pinangalan ng Jisoo at Soo-yeon, na nagtatrabaho bilang isang forensic pathologist, ay nag-uusap tungkol sa psychometry, isang kakayahan na taglay ni Lian. Sinabi ni Soo-yeon kay Jisoo na si Lian ay may kakayahan sa psychometry. Sa tuwing may hahawakan si Lian, nababasa niya ang kanilang alaala at nakikita ang kanilang nakaraan. Umaasa si Jisoo na matutulungan ni Lian ang pulisyan na ibunyag ang tungkol sa mga kasong kriminal. Samantala, si Sang-mo, ang taong nagligtas kay Lian, nagtatrabaho na ngayon bilang isang prosecutor ng Special Investigation Unit. Bumibisita sa isang hospital na katatapos lang masunog. Siya at ang kanyang team ay nagsisikap na hanapin ang salarin na sumunog sa lugar na iyon. Sa mortuary, sinuri ni Jisoo at Lian ang mga bangkay ng mga biktima na namatay sa sunog. Sinabi ni Jisoo kay Lian na gamitin ang kanyang kakayahan para tulungan sila sa kasong ito. Nang hawakan ni Lian ang ulo ng isang biktima, nakita niya ang isang room number 701 sa kanyang paningin. Ang silid na iyon ay napapaligiran ng apoy at usok. Pagkatapos, hinawakan niya ang ulo ng isa pang biktima, at nakita niya ang isang babaeng nakaputing kamiseta sa kanyang paningin. Nang magkaaway sina Lian, Jisoo, at Soo-yeon, biglang kumatok si Sang-mo sa pinto. Nagulat sila nang malaman nilang si Sang-mo iyon. Sinabi ni Jisoo kay Lian na magtago kaagad. Mukhang hindi talaga pinayagan si Lian na sumali sa investigasyon. Pumasok si Sang-mo sa mortuary, ngunit sinubukang i-distract ni Jisoo ang kanyang atensyon. Nang umalis sina Jisoo at Soo-yeon sa kwarto, nilock kaagad ni Sang-mo ang pinto at hinanap si Lian.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan niya siya sa loob ng freezer ng mortuary. Nakangiting sinalubong siya ni Lian at tinawag siyang kapatid. Malamang, pagkatapos iligtas ni Sang Mo si Lian sa sunog noon. Siya ay naging legal na tagapag-alaga ni Lian bilang kanyang adoptive na kapatid. Sinabi ni Sang Mo kay Lian na hindi siya pinahintulutang lumahok sa investigasyon. Ngunit iginiit ni Lian na tulungan ang kanyang kapatid gamit ang kakayahan na mayroon siya. Pagkatapos noon, bumalik si Sang Mo sa kanyang opisina. Inusisa niya ang isang saksi sa sunog sa hospital. Ang testigo na iyon ay isang insurance consultant. Sinabi niya kay Sang Mo na noong gabing iyon, pumunta siya sa hospital para makipagkita sa isang pasyente doon. Ngunit nang subukan niyang pumasok sa isang silid, aksidente niyang nakita ang isang babae na sinasaksak ang isang pasyente, nagbuhos ng gasolina sa sahig, at nasunog ang silid na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga manggagawa ang tungkol sa kanyang nakita at mabilis na inilikas ng mga manggagawa doon ang mga pasyente. Ang babaeng nakita ng saksing iyon na pumatay ng isang pasyente at sinunog ang isang silid doon ay si Song. Kilala siya bilang pasyente na madalas nababalisa sa maingay at walang kontrol na paraan. Ipinagpalagay ng unit ng investigasyon na binawian ng buhay ni Song ang kanyang sariling buhay matapos niyang patayin ng isang lalaki at sunugin ang hospital. Nang imungkahi ng isang pulis na kailangan nilang isara ang kasong ito, tumutol kaagad si Jisoo at sinabing masyadong maaga para isara ang kaso. Naisip niya na may kakaiba pa rin sa kasong ito. Ipinangatuwiran niya na ang insidenteng ito ay parang insidente ng sunog na naganap sa isang apartment building 11 taon na ang nakararaan. Ang hepe ng pulisya, na ama rin ni Jisoo, ay sumigaw kay Jisoo nang marinig niya ang sinabi nito. Galit siya sa kanyang pagbanggit tungkol sa insidente ng sunog na nangyari 11 taon na ang nakalipas. Pakiramdam niya ay parang nagdududa si Jisoo sa kanyang kakayahan dahil siya ang nag-asikaso sa kasong iyon. Isinara ng pulis ang kasong iyon dahil inakala nila na nahuli nila ang salarin. Sinabi nila na mayroon silang ebidensya ng dugo ng biktima na nakita nila sa jacket ng salarin. Sa ibang lugar, bumaba sa isang truck ang isang babae. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang banyo at pinalitan ang kanyang damit ng uniforme ng paaralan. Ang babaeng iyon ay si Jae-in. Noong nagpapalit siya ng damit, bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa stall sa tabi. May isang tao na sumilip sa kanya sa stall na iyon. Nagalit si Jae-in nang malaman niya iyon at hinabol kaagad ang taong iyon. Nakasuot ang taong iyon ng pulang hoodie at itim na sando. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, naglalakad si Lian sa kalsada habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono. Nakasuot din siya ng pulang hoodie at itim na sando. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na nakakita siya ng underwear nang tulungan niya ang kanyang kapatid sa kanyang pagsisiyasat. Habang tumatakbo palayo kay Jae-in ang lalaking sumilip kay Jae-in sa restroom, bigla niyang nabangga si Lian. Nang magkadikit ang kanilang kamay, nakita ni Lian ang isang alaala ng ang lalaki na sumilip sa isang babae sa banyo. Hindi nagtagal ay dumating na si Jae-in sa lugar na iyon. Nakita niya si Lian doon at napagkamalan siyang lalaking sumilip sa kanya sa banyo dahil pareho sila ng damit. Pagkatapos ay sinundan niya siya at ni-record siya ng palihim. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay pinigilan niya siya. Nataranta si Lian nang marinig iyon. Sinabi niya sa kanya na mayroong hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Jae-in ang isang recording nang sabihin niya na nakakita siya ng underwear. Nagalit siya sa kanya at sinubukan siyang sipain, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang gawin niya iyon, bigla niyang nakita ang isang pangitain kung saan si Jae-in ay binubuli ng kanyang mga kaskwela. Lalong naiinis si Jae-in sa kanya dahil hinawakan niya ang binti nito. Dahil doon, inaresto si Lian at inilagay sa isang selda sa istasyon ng pulisya. Kilalang kilala siya ng mga pulis dahil hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay inilagay sa selda. Noong nasa middle school si Lian, madalas siyang napunta sa selda na iyon dahil madalas siyang makipag-away sa kanyang mga kaskwela. Ngunit sa kabutihang palad, hindi na kailangang magpalipas ng gabi si Lian sa selda dahil dumating si Jisoo na tumulong sa kanya. Sa kotse, pinagalitan ni Jisoo si Lian, sinabi niya na tinulungan niya itong maging psychometric para matulungan niya ang pulis na lutasin ang mga kasong kriminal, hindi para magkaroon ng gulo tulad nito. Lumala pa ang sitwasyon, nakakita ang mga guro ng CCTV footage ni Lian sa pagtalon sa bakod noong linggo ng umaga. Kasabay nito, nalaman nilang may pumasok sa staff room noong araw na iyon. Nagulat din sila na nakakuha ng magandang marka si Lian sa isang pagsusulit. Si Lian ay kilala bilang hindi matalino at hindi kailanman nakakuha ng magandang marka, kaya napag-alaman nilang kakaiba na makakakuha siya ng magandang marka. Naghinala sila na si Lian ang nakapasok sa staff room at nagnakaw ng mga papeles sa pagsusulit. Pagdating ni Lian sa paaralan, nilapitan siya ng kanyang matalik na kaibigan at sinabi sa kanya na tinawag siya ng mga guro. Habang papunta si Lian sa staff room, nagulat siya nang makita si Jae-in doon. Si Jae-in pala ay isang transfer student. Habang nag-uusap sila, biglang hinawakan ng isang guro si Lian at dinala.
Inakusahan ng guro si Lian ng pagnanakaw ng mga papel sa pagsusulit. Sinabi niya na mayroon siyang CCTV footage bilang ebidensya. Ngunit itinanggi ni Lian ang paratang na iyon sa pagsasabing pumasok siya sa paaralan noong araw na iyon dahil nakalimutan niyang linggo iyon. Sinabi rin niya na palagi siyang pumapasok sa gusali ng paaralan sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng guro. Sa kabutihang palad, ang guro ng physical education na nakakita at sinabihan si Lian na umalis. Pagkatapos noon, pumunta si Lian sa rooftop para maglaan ng sandali para sa kanyang sarili. Siya ay nag-aalala kung siya ay mapaalis sa paaralan dahil siya ay inakusahan ng pagnanakaw ng mga papel sa pagsusulit. Inisip niya kung sino ang pumasok sa staff room noong araw na iyon. Dinala ng isang guro si Jae-in sa silid-aralan ni Lian at ipinakilala siya sa klase. Sa break time, isang gang ng mga estudyante ang biglang lumapit kay Jae-in at tinanong siya kung bakit siya maaaring ilipat sa paaralang iyon sa pagtatapos ng semester. Tinutokso nila siya kung may mga problema siya sa dati niyang paaralan. Hindi sila sinagot ni Jae-in at lumabas ng classroom. Bigla niyang naalala ang panahong binubuli siya ng mga dati niyang kaskwela. Na-trigger siya sa alaalang iyon kaya bigla siyang nagkaroon ng panic attack. Pagkatapos ay pumunta siya sa rooftop para pakalmayan ang sarili. Sa kabilang bahagi ng rooftop, nagbabasa si Lian ng isang artikulo tungkol sa insidente ng sunog na nangyari 11 taon na ang nakalipas. Tandang-tanda pa rin niya kung paano siya muntik nang mabiktima sa insidenteng iyon. Nakita niya ang isang pangitain mula sa kanyang alaala nang tulungan siya ng isang lalaki na makalabas sa elevator kung saan siya at ang kanyang mga magulang ay nakulong. Pero, nalaman ng mga pulis kalaunan na ang may gawa ng insidente ng sunog ay ang lalaking tumulong kay Lian upang makalabas ng elevator. Sa wakas ay ipinasok sa bilangguan ang lalaking iyon. Sa tanggapan ng taga-usig, pinag-usapan nina Jisoo at Sangmo ang tungkol sa insidente ng sunog na nangyari sa hospital. Na-curious pa rin si Jisoo tungkol sa babaeng nakasuot ng puting sando at singsing na nakita ni Lian sa kanyang paningin. Naisip niya na ang babae ay isang nurse sa hospital na iyon na maaaring magbigay sa kanila ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Dahil doon, nagpasya siyang hanapin ang babaeng iyon. 11 taon na ang nakalipas, ilang araw pagkatapos maganap ang insidente ng sunog sa apartment building ni Lian. Binuksan ng batang si Lian ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Iyon lang ang mga ari-arian na nailigtas ng pulis mula sa insidente ng sunog. Napaiyak si Lian nang makita niya ang kanyang stuffed toy sa loob ng kahon. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang ina na bumili ng laro ang iyon para sa kanya. Biglang tumakbo sa harap niya ang isang batang babae. Habang ginagawa niya iyon, hindi sinasadyang naiwan ang kanyang sapatos. Sa istasyon ng pulisya, dumating ang isang van at lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay ang taong iginiit ng pulis bilang may kagagawan ng insidente ng sunog. Habang naglalakad siya patungo sa gusali kasama ang mga pulis, ibinawling niya ang kanyang ulo sa isang batang babae. Ang batang babae na iyon ay ang batang babae na tumakbo sa harap ni Lian. Nalungkot siya nang makita niyang hinuhuli ng pulis ang kanyang ama. Pagkatapos, umiyak siya at umalis sa lugar na iyon. Habang tumatakbo siya, hindi sinasadyang nabangga niya si Lian. Ang babaeng iyon ay patuloy na umiiyak at tumatawag sa kanyang ama. Naawa si Lian sa kanya, kaya binigyan niya siya ng candy. Sa kasalukuyan, ang batang babae na iyon ay naging isang mag-aaral sa high school, siya pala si Jae-in. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay handa na siyang bumalik sa silid-aralan. Kasabay nito, inihanda din ni Lian ang kanyang sarili na pumunta sa silid-aralan. Tumalon siya mula sa kanyang pwesto, ngunit bigla niyang napagtanto na nandoon si Jae-in. Mabuti na lang at nahawakan niya ang hagdan para hindi masaktan si Jae-in. Habang papunta sila sa classroom, muli silang nag-away. Galit pa rin si Jae-in kay Lian sa pagsilip sa kanya. Sinubukan ni Lian na ipaliwanag sa kanya na hindi niya ginawa iyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Jae-in. Nang magsimula ang klase, ang guro ng matematika at ang klase ay namangha kay Jae-in dahil madali niyang nalutas ang mga problema sa matematika sa pisara. Pinuri ng gurong iyon sa matematika si Jae-in dahil sa kanyang katalinuhan. Ngunit sa halip na maging masaya, si Jae-in ay nagalit sa kanya dahil sa pang-iinsulto sa kanyang mga kaklase. Tumayo siya sa kanya at sinabing dahil sa isang gurong tulad niya kaya naging tamad at problemado ang mga estudyante. Ipinagtanggol din niya si Lian at sinabi sa kanya na hindi si Lian ang nagnakaw ng mga papel sa pagsusulit. Naiinis sa kanya ang math teacher na iyon. Hindi niya naunawaan kung bakit ipinagtanggol niya ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay hinamon niya siya na patunayan na hindi ninakaw ni Lian ang mga papel sa pagsusulit at tinanggap kaagad ni Jae-in ang kanyang hamon. Kinagabihan, palihim na pumasok si Lian sa gusali ng paaralan. Nais niyang pumunta sa staff room para maghanap ng anumang ebidensya na magpapatunay na wala siyang kasalanan. Sa kanyang espesyal na kakayahan sa psychometry, sinubukan niyang hanapin ang code para i-unlock ang pinto ng staff room.
Ngunit nabigo siyang gawin iyon dahil 2 numero lang ang nakita niya, 6 at 2, sa kanyang paningin. Biglang dumating si Jae-in sa lugar na iyon. Palihim siyang pumasok sa gusali ng paaralan dahil gusto rin niyang makahanap ng anumang ebidensya na magpapatunay na hindi ninakaw ni Lian ang mga papel sa pagsusulit. Dahil tinanggap niya ang hamon ng guro sa matematika, kailangan niyang mahanap ang ebidensya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, pinindot niya ang ilang numero sa lock ng pinto at sa wakas ay nagawa niyang buksan ang pinto. Lumalabas, ang code ay binubuo ng 2 numero lamang, 6 at 2. Sina Jae-in at Lian ay nagsimulang maghanap. Sinuri nila ang mga dokumento, mga computer, at mga drawer doon upang mahanap ang anumang na maaaring magamit upang patunayan ang pagiging inosente ni Lian. Nang buksan ni Jae-in ang isang drawer, nakakita siya ng ilang pang-adultong magazine na kinumpiska ng mga guro. Sinubukan ni Lian na kunin ang mga magazine na iyon, ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya ang ibang bagay. Bigla siyang nagkaroon ng pangitain kung saan may nakita siyang taong palihim na pumasok sa lugar na iyon at may hawak na dilaw na pencil case. Ang taong iyon ay isang estudyante doon ngunit hindi makita ni Lian ang kanyang mukha. Sina Jae-in at Lian ay nagsimulang maghanap muli sa silid na iyon. Habang abala sila sa paghahanap, bigla nilang narinig ang school security guard na naglalakad patungo sa silid na iyon. Dahil doon, mabilis silang umalis sa silid na iyon at nagtago sa likod ng malaking salamin sa pasilyo. Habang nagtatago sila, napansin ni Jae-in na iba ang mga mata ni Lian sa mga mata na sumilip sa kanya sa butas ng banyo noong isang araw. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi si Lian ang taong sumilip sa kanya. Biglang hinailan ni Lian si Jae-in palapit sa kanya para hindi sila mahuli ng security guard. Nang hawakan niya ang kamay nito, nakita niya ang isang numerong 3,145 sa kanyang paningin. Nagulat si Jae-in nang banggitin ni Lian ang numerong iyon. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa numerong iyon at pinaliwanagan siya ni Lian sa pagsasabing malamang na nagkamali siya ng narinig. Nang ligtas na ang sitwasyon, para makalabas sila sa kanilang pinagtataguan, tuluyang umalis sina Lian at Jae-in sa gusali ng paaralan nang walang nakuhang anuman. Habang pauwi si Jae-in, napagtanto niya na may sumusunod sa kanya. Inilabas niya ang kanyang stun gun at naghanda, pero lumabas, ang lalaking sumusunod sa kanya ay si Sang-mo. Pagkatapos ay hiniling niya na pumunta sila malapit sa convenience store kasama niya. Napag-alaman na si Sang-mo ang taong nagbayad ng tuition sa paaralan ni Jae-in habang nakakulong ang kanyang ama. Sa convenience store na iyon, sinabi ni Sang-mo kay Jae-in na nakatira siya sa tapat ng kanyang inuupahang bahay ngayon. Kinabukasan, sinabi ni Lian sa kanyang matalik na kaibigan na ang taong pumasok sa staff room ay isang batang babae na may dilaw na pencil case. Sinabi niya na may plano niyang alamin kung sino ang babaeng iyon. Bigla niyang itinaas ang alarma sa sunog. Gaya ng inaasahan niya, papalabas na ang mga estudyante sa gusali ng paaralan nang marinig nila ang tunog ng alarma. Si Lian ay naghihintay sa kanila sa labas ng gusali at inilahad ang kanyang mga braso. Isa-isa niyang hinawakan ang mga ito at umaasa na makikita niya ang dilaw na lalagyan ng lapis sa mga pangitain niya. Ngunit sa halip na hulihin ang salarin, nabigla siya at napagod dahil sa hawakan ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Bumagsak pa siya sa lupa at nagkaroon ng nosebleed. Nilapitan siya ng guro ng physical education at sinabihan siyang bumangon. Tinanong siya ni Lian kung may kilala siyang mag-aaral na may dilaw na pencil case. Nataranta ang gurong iyon nang marinig niya ang kanyang tanong at tinakpan kaagad ang kanyang bibig. Biglang, nakita ni Lian ang isang pangitain kung saan ang gurong iyon ay lumapit sa mag-aaral na may dalang dilaw na pencil case. Ang mag-aaral na iyon ay may pregnancy test sa kanya. Ngunit nang sinubukan niyang ibalik ito sa kanyang pencil case, biglang dumating ang guro sa matematika sa lugar na iyon. At kinumpiska ang pregnancy test dahil akala niya ay sigarilyo iyon. Si So-hyun ang estudyanteng iyon. Inamin ni So-hyun kay Jae-in na siya ang pumasok sa staff room. Nataranta si Jae-in at nagtanong sa kanya kung bakit niya ito sinabi sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang mahanap ni Jae-in ang may kasalanan para hindi siya ma-kick out sa paaralan. Pumasok ang guro sa math sa silid-aralan at naglakad patungo kay Jae-in. Sinabi niya kay Jae-in na naghahanap siya ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Nang banggitin na sana niya ang pangalan ng kanyang magulang, bigla siyang pinutol ni Jae-in at pinag-usapan ang tungkol sa ibang paksa. Sinabi niya na hindi si Lian ang nagnakaw ng mga papel sa pagsusulit. Sa isang gabi, habang naghahanap siya sa staff room kasama si Lian, nakakita siya ng ilang papel sa pagsusulit na minarkahan sa loob ng isang drawer. Ang mga papel sa pagsusulit na iyon ay pagmamayari ng 5 estudyante sa mataas na paaralang iyon. Kaya, sa lahat ng oras na ito, ang mga papel sa pagsusulit ay hindi ninakaw ng mga mag-aaral, ngunit ibinenta mismo ng guro ng matematika iyon. Nagalit ang guro sa matematika na iyon nang marinig niya iyon. Isang estudyante ang lihim na nag-record sa kanila at nag-upload ng video sa internet.
Nag-viral ang video na iyon at sa wakas ay tinanggal sa trabaho ang guro sa matematika na iyon dahil sa pagbebenta ng mga papel sa pagsusulit sa mga estudyante. Natuwa si Jae-in na napatunayan niya ang pagiging inosente ni Lian nang hindi kailangang sabihin sa sino man na ang taong pumasok sa staff room ay si So-hyun. Kinagabihan, nang pumunta si Jae-in sa balcony, nakita niya si Sang-mo sa balcony sa tapat niya. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit bigla niyang nakita si Lian sa lugar na iyon. Agad siyang nagtago at nagtaka kung ano ang ginagawa ni Lian sa balkonahe ni Sang-mo. Palihim niyang pinakinggan ang kanilang pag-uusap at narinig niyang tinatawag ni Lian si Sang-mo na kapatid. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Lian at Sang-mo ang tungkol sa espesyal na kakayahan ni Lian sa psychometry. Kahit papaano, nagalit si Lian sa pag-uusap na iyon. Pagkaalis ng kanyang kapatid, sinipa ni Lian ang isang palayok ng halaman upang ipahayag ang kanyang galit. Si Jae-in na nagtatago pa ay nagulat at napasigaw noong ginawa niya iyon. Tinanong siya ni Lian kung bakit siya nagtatago. Ngunit sa halip na sagutin siya, tinanong siya ni Jae-in tungkol sa kanyang kakayahan sa psychometry. Tinanong niya kung paano nalaman ni Lian ang numero ng kanyang ama sa bilangguan. Nagulat si Lian nang malaman niya na nakakulong ang ama ni Jae-in. Sinabi ni Jae-in kay Lian na hintayin siya at hiniling sa kanya na basahin ang kanyang nakaraan. Pagkatapos, magkasamang umupo sina Lian at Jae-in sa balkonahe. Tinanong ni Jae-in si Lian tungkol sa kung aling bahagi ng kanyang katawan ang kailangan niyang hawakan para makita niya ang kanyang alaala. Sinabi ni Lian na sapat na ang kanyang kamay, ngunit naisip ni Jae-in na dapat niyang hawakan ang kanyang mga lips dahil ito ang pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Nagulat si Lian nang marinig iyon. Kinabahan siya nang magsimulang ihilig ni Jae-in ang kanyang mukha sa kanya at hilingin sa kanya na basahin siya. Biglang nahulog si Lian sa kama. Lumalabas, iniisip lang niya iyon. Ang totoong nangyari noong gabing iyon ay nagbago ang isip ni Jae-in at pinansela ang kanyang planong pumunta sa balkonahe ni Lian. Kinabukasan, habang papaalis si Jae-in sa kanyang inuupahang bahay para pumasok sa paaralan, nakita niya si Lian na naghihintay sa kanya sa labas. Sinabi niya kay Lian na kalimutan ang sinabi niya tungkol sa kanyang ama na nakakulong. Habang nasa bus sila, hiniling din niya sa kanya na huwag sabihin kanino na magkapitbahay sila at nakatira siya sa atep. Ayaw niyang ibuli ulit siya ng kanyang mga kaskwelo kung alam nila ang tungkol sa mga bagay na iyon. Biglang huminto yung bus. Halos mahulog sa sahig ang mga pasahero dahil doon, kasama sina Lian at Jae-in. Ngunit nagawa ni Lian na iligtas si Jae-in mula sa pagkatumba. Mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi niya ito direktang hinawakan, kaya hindi niya makita ang alaala nito. Naging awkward ang sitwasyon sa pagitan nila. Dahil doon, nagpa siya si Lian na bumaba ng bus at maglakad. Samantala, hinahanap pa rin ni Jisoo at Sang-mo ang nurse na nakitang nakasuot ng singsing sa paningin ni Lian. Dumating sila sa apartment ng nurse na iyon ngunit walang tao. Nagsimulang makaramdam ng pagkabigo si Jisoo dahil kakaunti lang ang impormasyon nila tungkol sa nurse na ito. Alam lang nila na ang nurse na ito ay isang napakatahimik na tao, kahit ang ibang mga nurse na nagtatrabaho sa hospital na iyon ay halos hindi siya kilala. Dahil doon, tinanong ni Jisoo si Sang-mo kung susuko na lang ba sila at kalimutan ang tungkol sa kasong ito. Sa silid-aralan, dalawang estudyante na nagmula sa mayayamang pamilya ang humiling kay Jae-in na sumali sa kanilang gang. Akala pa rin nila ay anak si Jae-in ng isang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ngunit tinanggihan kaagad ni Jae-in ang kanilang alok. Nasaktan ng mga babaeng iyon nang marinig nila iyon, akala nila ay minamaliit sila ni Jae-in. Ngunit biglang, dumating si Lian, at hiniling sa dalawang babaeng iyon na gawin ang kanilang mga tungkulin sa lalong madaling panahon. Nakahinga si Jae-in nang tuluyan siyang iwan ng mga babae. Kahit na wala siyang sinabi, tumingin siya kay Lian na parang nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa opisina ng taga-usig, binigyan ni Jisoo si Sang-mo ng isang dokumento tungkol sa pagsisiyasat para sa insidente ng sunog sa hospital. Alam ni Sang-mo na talagang curious pa rin si Jisoo sa kasong iyon. Kaya, hiniling niya sa kanya na imbestigahan muli ang kasong iyon. Pagkatapos, tinawag niya ang testigo ng insidente ng sunog na kanyang inusisa noon. Hiniling niya sa lalaking iyon na pumunta sa kanyang opisina at pumayag ang lalaking. Habang papunta ang testigo sa opisina ni Sang-mo, may nakita siyang lalaking nakaitim na damit sa kalsada. Hindi nagtagal pagkatapos niyang madaanan siya, biglang na-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Nang suriin ng saksi ang kanyang gulong, ang lalaking nakaitim na damit ay naglakad patungo sa kanya na may hawak na martilyo. Pagkatapos ng klase, inihatid ng matalik na kaibigan ni Lian na si Debong si Lian pauwi. Hindi tulad ni Lian, nagmula si Debong sa isang napakayamang pamilya. Sa kotse, nakita ni Lian si Jae-in na tumatawid sa kalsada sa traffic lights. Napansin niyang may isang kainahinalang lalaking nakaitim na damit na sumusunod sa kanya. Si Jae-in ay nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store pagkatapos ng klase. Ang lalaking sumusunod sa kanya ay pumasok sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho.
Ang lalaking iyon ay ang guro sa matematika noon. Naglakad siya patungo kay Jae-in at naglabas ng bote ng mapanganib na likido mula sa kanyang bulsa. Lumalabas, nagtanim pa rin siya ng sama ng loob sa kanya dahil pinatalsik siya nito sa kanyang trabaho. Kaya, gusto niyang maghayganti sa kanya sa pamamagitan ng pagbuhos ng likidong iyon sa mukha ni Jae-in. Ngunit nang subukan niyang gawin iyon, biglang hinawakan ni Lian ang kanyang kamay at pinigilan siya. Pagkatapos ay inatake niya siya at nagsagawa ng joint lock sa kanya. Nadulas mula sa kanyang kamay ang bote ng likido. Nataranta si Jae-in nang halos lumampi ang delikadong likido sa mukha ng guro, kaya hiniling niya kay Lian na pakawalan siya. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Lian at tinawagan si Jisoo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating ang mga pulis sa lugar na iyon at isinama ang guro. Sinabi ni Lian kay Jisoo na si Jae-in ay kanyang kaklase at kapitbahay. Pagkatapos, pumasok siyang muli sa convenience store para bumili ng kanyang mga paboritong candy. Ibinigay niya ang mga candy na iyon kay Jae-in. Pareho silang pamilyar sa eksenang iyon, ngunit hindi nila namalayan na nagkita na sila noong mga bata pa sila. Kinagabihan, binisita ni Jisoo at Sangmo si Jae-in sa convenience store na iyon. Nag-alala si Sangmo kay Jae-in matapos sabihin sa kanya ni Jisoo na muntik nang atakihin si Jae-in ng dati niyang guro. Nag-aalala rin si Jisoo sa kanya, kaya tinawagan niya si Lian at hiniling na maging personal bodyguard ni Jae-in. Tinanggihan kaagad ni Lian ang kanyang kahilingan. Ngunit pagkatapos siyang pilitin ni Jisoo, sa wakas ay sumuko na si Lian at pumayag na gawin ang hiniling niya. Pagkatapos noon, pinahatid na ni Sangmo si Jae-in pauwi. Pag-uwi niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao na nagsabi sa kanya tungkol sa saksi ng insidente ng sunog sa hospital. Nagulat siya nang marinig niya na pinatay ang testigo na iyon. Pumunta siya kaagad sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating nila ni Jisoo doon, nakita nila ang bangkay ng lalaking iyon na nakagapos. Naisip ni Sangmo na sadyang ginawa ito ng mamamatay tao para hamanin siya. Kinabukasan, nang umalis si Jae-in sa kanyang inuupahang bahay, nakita niyang muli si Lian na naghihintay sa kanya sa labas. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpa siya silang pumasok sa paaralan ng magkasama. Napangiti ng tahimik si Jae-in dahil doon. Sa bus, muli siyang humagikdik nang makita niya ang magulong buhok ni Lian. Gusto niyang ayusin ito, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang isip niya. Sa rooftop, nagsimulang buksan ni Jae-in ang kanyang sarili kay Lian. Sinabi niya kay Lian na palagi siyang lumilipat sa mga paaralan dahil ayaw niyang malaman ng sino man na ang kanyang ama ay isang bilanggo. Natatakot siya kung tawagin siya ng mga tao na anak ng isang mamamatay tao kung alam nila ang tungkol sa kanyang ama. Matapos marinig iyon ni Lian, sinabi niya rito ang kanyang kwento bilang kapalit. Sinabi niya sa kanya na siya ay ulila na. Sinabi rin niya na madalas siyang nakikipag-away noong nasa middle school siya dahil nakaramdam siya ng galit at pag-iisa. Ngunit sa isang gabi, habang pauwi siya sa bahay, napadpad siya sa isang kalye. Naiyak siya nang makakita siya ng aso sa loob ng kahon na iyon dahil nakita niya ang sarili niya sa aso. Katulad ng asong iyon, pinalayas din siya at walang mag-aalaga sa kanya. Biglang lumitaw si Sangmo sa lugar na iyon at hiniling na sumama sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Lian nang marinig iyon. Naantig siya na sa wakas ay may humiling sa kanya na maging bahagi ng kanilang pamilya. Sinabi ni Lian kay Jae-in na si Sangmo lang ang taong hindi niya ma-access ang alaala at nakaraan kahit nahawakan niya siya. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ideya kung bakit nangyari ang ganoong bagay. Kinabukasan, masayang ngumiti si Jae-in nang umalis siya sa kanyang inuupahang bahay dahil inakala niyang hinihintay na naman siya ni Lian. Ngunit nang makalabas siya sa kanyang bahay, hindi niya ito nakita kahit saan. Nagpasya siyang pumasok sa paaralan ng mag-isa dahil ayaw niyang malate. Late na pala nagising si Lian. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang naghihintay na si Debong sa kanya. Tila natarante si Debong at sinabi sa kanya na may malaking problema sa paaralan. Nang dumating si Lian sa paaralan, nagulat siya nang makita ang isang malaking sulat sa dingding na nagsasabing si Jae-in ay anak ng isang mamamatay tao. Mabilis siyang kumuha ng isang lata ng spray paint sa lugar na iyon para tanggalin ang sulat na iyon. Ngunit nang hinawakan niya ang lata na iyon, nakakita siya ng pangitain kung saan ginawa ng dati niyang guro ang pagsulat na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Lian sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Jae-in ngunit hindi niya ito nakita doon. Kaya, pumunta siya sa kanyang inuupahang bahay para tingnan kung nandoon siya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang larawan ni Jae-in noong bata pa ito. Sa wakas ay napagtanto niya na si Jae-in ang maliit na batang babae na nakilala niya ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, hinawakan ni Lian ang door handle at ginamit ang kanyang kakayahan sa psychometry para mahanap siya. Bigla siyang nakakita ng isang pangitain kung saan nagpasalamat si Jae-in sa pagtulong sa kanya sa lahat ng oras na ito. Umaasa rin siya na maaari silang magkita muli balang araw. 2 taon na ang lumipas sa wakas. Nagtapos si Lian sa high school at ngayon ay nakasakay sa isang sport car sa highway.
Nang huminto siya sa traffic lights, may nakita siyang babae na kamukha ni Jae-in. Kaya, bumaba siya sa kanyang sasakyan at hinabol kaagad ang babaeng iyon. Pero sa kasamaang palad, hindi si Jae-in ang babaeng iyon. Sa sumunod na eksena, inihayag na si Lian ay kumukuha ng pagsusulit sa pasukan ng pagpapatupad ng batas. Kinuha niya ang pagsusulit na iyon dahil gusto niyang maging pulis. Nang magsimula siyang makaramdam ng pagkadismaya sa pagsusuri, hinawakan niya ang lalaking nakaupo sa harap niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa psychometry para kopyahin ang mga sagot ng lalaking iyon. Ngunit nang hawakan niya ang lalaking iyon, bigla siyang pinigilan ng isang gwardya sa silid na iyon. Akala niya ay pamilyar sa kanya ang boses ng gwardya na iyon. At nang tumingin siya sa kanya, nagulat siya nang makitang ang gwardya na iyon ay si Jae-in, ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Malamang, nagtatrabaho si Jae-in bilang isang pulis ngayon. Noong araw na iyon, inatasan siyang pangasiwaan ang pagsusulit. Nang maglaon, gumugol ng ilang oras sina Jae-in at Lian sa park. Pinag-uusapan nila ang kanilang buhay at kung ano ang kanilang ginagawa nitong nakaraang 2 taon. Sa isang coffee shop, nakita ni Jisoo ang kanyang matalik na kaibigan, ang forensic pathologist na nagngangalang Suyon. Sinabi niya kay Suyon na pumunta sila ni Sangmo upang makita si Byung-ho, ang hepe ng pulisya na siya ring sariling ama, noong umagang iyon at hiniling sa kanya na huwag ihinto ang investigasyon para sa insidente ng sunog sa hospital. Naghinala sila na ang insidente ng sunog na ito ay nauugnay sa insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon na ang nakalipas. Ngunit sinabi ni Byung-ho na walang silbi para sa kanila na ipagpatuloy ang investigasyon dahil namatay ang salarin at ang saksi. Ngunit iginiit ni Jisoo at Sangmo na ipagpatuloy ang investigasyon. Nagalit si Byung-ho sa kanila nang marinig niya iyon. Sa wakas ay hinamon niya sila na patunayan na totoo ang kanilang pahayag, hiniling niya sa kanila na hanapin ang ebidensya para sa parehong kaso ng insidente ng sunog. Kinagabihan, nakipagkita si Sangmo sa kanyang kapatid. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa isang lugar kasama niya. Patungo sila sa lugar na iyon, nalito siya nang makita niya si Lian na mukhang napakasaya at kumakanta pa ng love song. Hindi pa rin sinabi ni Lian sa kanya na nakilala niya si Jae-in. Nang makarating sila, pumasok sila sa isang silid doon, sinabi ni Sangmo kay Lian na ito ang bagong tahanan nila. Nagulat si Lian nang marinig niya iyon. Naalala niya na ibinigay niya ang kanyang lumang address kay Jae-in. Kinabukasan, papunta si Lian sa istasyon ng pulis kung saan nagtatrabaho si Jae-in. Gusto niyang sabihin kay Jae-in na lumipat siya sa bagong apartment. Ngunit pagdating niya doon, sinabi sa kanya ng isang pulis na lumipat si Jae-in sa ibang istasyon ng pulis. Nagulat si Jae-in nang marinig niya iyon. Kaagad niyang tinawagan si Jisoo at tinanong siya tungkol sa paglipat ng trabaho ni Jae-in. Ipinaliwanag ni Jisoo na kahit na si Jae-in ay isang pulis na ngayon, ginagawa lang niya ang maliliit na gawain, tulad ng pagtulong sa mga matatanda na tumawid sa mga lansangan, pagroronda sa tahimik na mga lansangan. Hindi nagtagal, dumating si Lian sa bagong lugar ng trabaho ni Jae-in. Nang mag-usap sila ni Jae-in, sa wakas ay nalaman niya ang tunay na dahilan ni Jae-in kung bakit siya lumipat. Sinabi sa kanya ni Jae-in na lumipat siya dahil ayaw niyang malaman ng sino man mula sa kanyang pinagtatrabahuan ng tungkol sa kanyang ama. Biglang, isang babae ang pumunta sa lugar na iyon at hiniling kay Jae-in na tulungan siyang mahanap ang kanyang anak. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumakas sa tahanan ng anak ng babae. Tinulungan ni Lian si Jae-in na hanapin ang anak ng babaeng iyon. Nang hinahanap nila siya sa tulay, biglang nakita ni Jae-in ang rabbit stuffed toy na pag-aari ng anak ng babaeng iyon sa ilog. Nag-aalala siya kung may nangyaring masama sa kanya. Siya at si Lian ay pumunta sa ilog at kinuha ang rabbit stuffed toy. Nang hawakan ito ni Lian, nagkaroon siya ng paningin kung saan nakakita siya ng mga hibla ng buhok sa isang malita. Nataranta siya nang makita niya iyon. Nag-aalala siya kung ang anak ng babaeng iyon ay dinukot at pinatay. Biglang dumating ang superior ni Jae-in sa lugar na iyon at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila sa ilog doon. Naroon din ang babaeng humiling kay Jae-in na hanapin ang kanyang anak kasama ang kanyang anak na babae. Nakahinga si Jae-in nang makita niya sila. Pagkatapos ay kinutya niya si Lian na ang kanyang kakayahan sa psychometry ay sablay pa rin. Napagtanto ni Lian na nakita niya ang mga hibla ng buhok sa isang malita dahil nahawakan niya ang ilog, hindi ang stuffed toy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang malita. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa lugar na iyon. Si Jisoo ang namumuno. Sinabi niya kay Lian na nakakita rin sila ng bangkay sa ilog na iyon 5 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos, dinala niya ang maletang iyon sa mortuary para suriin ni Suyon. Nang buksan nila ang malita na iyon, nakita nila ang isang bangkay ng isang babae sa loob. Samantala, magkasamang nakaupo sina Jae-in at Lian sa isang bench sa tabing ilog. Hindi sila makapaniwala na may 2 kaso ng pagtatambak ng katawan ang nangyari sa tila kalmadong ilog. Iniisip nila kung ang mga pagpatay na iyon ay ginawa ng parehong tao dahil ang mga biktima ay isinilid sa mga malita.
Sa istasyon ng pulisya, gumawa si Jisoo ng isang presentasyon tungkol sa pagtatuklas ng bangkay sa ilog. Sinabi niya kay Byung-ho at sa iba pang opisyal ng pulisya na dumalo sa pulong na iyon na nangyari ang parehong insidente sa ilog na iyon 5 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng meeting, hindi agad umalis si Sang-mo sa lugar na iyon. Binasa niya ang mga dokumento tungkol sa insidente ng sunog sa hospital, ang insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon na ang nakararaan, at ang mga pagpatay sa mga babae na ang mga bangkay ay natagpuan sa mga malita. Mukhang nadismaya siya sa mga kasong iyon at sa wakas ay nagpasya siyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit habang papalabas siya ng gusali, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan. Bigla niyang naalala ang panahon kung saan nakadina siya sa isang silid noong bata pa siya. Mukhang takot na takot siya nang may pumunta sa kwartong iyon. Sa kasalukuyan, nagmamadaling pumunta si Sang-mo sa kanyang kotse ngunit hindi niya mahanap ang lalaking nakaitim na damit na nakita niya kanina. Magkasabay na naglalakad sina Jae-in at Lee-an patungo sa lugar ng trabaho ni Jae-in. Pagdating nila sa police station, nakita nila si Sang-mo na naghihintay sa kanila doon. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, may nakaparada na truck. Ang lalaking nakaitim na damit na nakita ni Sang-mo kanina ay palihim na pinagmamasdan sila mula sa truck na iyon. Pagkatapos, pumasok sina Jae-in, Lee-an, at Sang-mo sa gusali at doon nag-usap. Nagulat si Lee-an nang malaman niyang si Sang-mo ang nagbayad ng tuition sa paaralan sa kolehiyo ni Jae-in. Napangiti siya nang isipin na si Sang-mo ang adoptive father ni Jae-in. Pagkatapos noon, pauwi na sina Lee-an at Sang-mo. Sa elevator, napansin ni Sang-mo na iniiwasan ni Lee-an na hawakan ng direkta ang mga button. Sinabi niya sa kanyang kapatid na kailangan niyang masanay sa direktang hawakan ang mga bagay kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa psychometry. Pagdating nila sa kanilang apartment, nilock ni Sang-mo si Lee-an sa labas at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan sa psychometry para i-unlock ang pinto. Pagkatapos ay hinawakan ni Lee-an ang pinto at madaling mahanap ang code. Napagtanto niya na ang code ay ang sarili niyang kaarawan. Bigla siyang nalungkot dahil ipinaalala sa kanya ng kanyang kaarawan ang kanyang mga magulang at ang insidente ng sunog sa kanyang lumang apartment building. Iyon ang araw kung kailan namatay ang kanyang mga magulang sa insidente ng sunog na iyon. Kinabukasan, lumabas si Lee-an sa kanyang apartment. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, isang delivery truck ang nakaparada. Sa sandaling umalis si Lee-an sa lugar na iyon kasama ang kanyang kotse, ang lalaking nakaitim na damit ay bumaba sa delivery truck at pumasok sa apartment building ni Lee-an. May dala siyang pakete. Pagdating niya sa apartment ni Lee-an at Sang-mo, binuksan niya ang package na iyon at nag-install ng security camera sa loob ng smoke detector. Sa ibang lugar, tinatalakay ni Lee-an, Jae-in, at Sang-mo ang tungkol sa kakayahan ni Lee-an sa psychometry. Hiniling ni Sang-mo kay Jae-in na tulungan si Lee-an na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa psychometry. Ngunit nag-alinlangan si Jae-in na matutulungan niya si Lee-an. Pagkatapos noon, umupo sina Lee-an at Jae-in sa tabing ilog. Napag-usapan nila ang tinanong ni Sang-mo kay Jae-in kanina. Sinabi ni Lee-an na kung gusto siyang tulungan ni Jae-in, kailangan niyang payagan itong hawakan siya, na nangangahulugan na mababasa niya ang kanyang nakaraan. Walang ideya si Jae-in kung handa na ba siyang payagan si Lee-an na basahin ang kanyang nakaraan. Siya ay insecure dahil wala siyang magandang buhay. Siya ay biktima ng pambubuli at ang kanyang ama ay ipinadala sa bilangguan. Sa wakas ay nagpasya siyang huwag pansinin si Lee-an na nagbigay ng kamay para hawakan siya. Nang dumating si Lee-an sa kanyang apartment building, nakita niya ang kanyang kapatid na papunta sa kanyang sasakyan. Sinabi ni Sang-mo sa kanya na iniimbestigahan na rin niya ang kaso ng body dumping ngayon. Natuwa si Lee-an nang marinig niya iyon. Mabilis niyang inalok ang kanyang sarili na tulungan siya sa pagsisiyasat, ngunit hindi siya pinayagan ni Sang-mo na gawin iyon at umalis siya sa lugar na iyon ng mag-isa. Ngunit hindi siya pinansin ni Lee-an at sumunod kaagad sa kanyang kapatid. Habang hinahabol niya ang kanyang kapatid, biglang hinarang ng isang delivery truck ang kanyang sasakyan. Sa wakas ay dumating sina Sang-mo at Lee-an sa opisina ng taga-ausig. Pagdating ni Lee-an doon, bumaba siya sa kanyang sasakyan at sinubukan suriin ang delivery truck na humarang sa kanya, ngunit umalis kaagad ang truck na iyon. Bumalik si Lee-an sa kanyang sasakyan at hinabol kaagad ang truck na iyon. Nang dumating sila sa isang tahimik na kalye, sinuri ni Lee-an ang truck na iyon ngunit wala siyang nakitang tao sa loob. Ngunit biglang lumabas ang lalaking nakaitim na damit at sinaksak si Lee-an sa dibdib. Sa istasyon ng pulisya, habang nagtatrabaho si Jae-in, hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang lata ng mga candy sa sahig. Sa pag-ataking iyon, hinawakan ni Lee-an ang mukha ng lalaking iyon at nakita ang kanyang alaala. Nalaman niyang ang lalaking iyon ay sinusundan si Sang-mo sa loob ng maraming taon. Nakita rin niya ang lalaking iyon sa insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon na ang nakararaan. Sinubukan ni Lee-an na makita pa ang kanyang alaala ngunit ang lalaking iyon ay biglang tumakbo palayo sa lugar na iyon.
Hindi nagtagal, dumating ang isang ambulansya at dinala siya sa hospital. Isinugod sina Jisoo at Sangmo sa hospital nang mabalitaan nila ang nangyari kay Lian. Habang dinadala si Lian sa emergency room, sinabi niya sa kanyang kapatid na sinusundan siya ng lalaking nakaitim na damit. Sinabi rin niya na naruroon ang lalaking iyon nang maganap ang insidente ng sunog sa kanyang lumang apartment building 13 taon ang nakalipas. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Lian sa pananaksak na iyon. Nagpapagaling na siya ngayon sa hospital. Pagkatapos noon, pumunta sina Sangmo at Jisoo sa mortuary para makita si Suyon. Sinabi sa kanila ni Suyon na mayroon siyang bagong impormasyon tungkol sa babae na natagpuan sa loob ng malita. Nagulat sina Sangmo at Jisoo nang malaman nila na ang babaeng iyon ay ang nurse na saksi na matagal nilang hinahanap. Lalo silang nagulat nang sabihin ni Suyon na ang resulta ng autopsy ay nagpakita na ang testigo na nurse na iyon ay namatay sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay nagtaka si Jisoo kung sino ang babaeng nakita ni Lian sa kanyang paningin. Sa hospital, habang nag-iisa sa kanyang kama, narinig ni Lian na may naglalakad patungo sa kanyang silid. Akala niya ay kapatid niya iyon. Kaya bumangon siya sa kanyang kama at sinubukang sorpresahin siya. Pinaglalaroan pa nga niya ito sa pamamagitan ng paggulong sa kanya gamit ang kurtina. Pero lumabas, ang taong iyon ay hindi si Sangmo. Namula si Lian at naging awkward nang malaman niyang si Jae-in iyon. Pagkatapos, umupo sina Lian at Jae-in sa kama. Sinabi ni Jae-in na nag-aalala siya tungkol sa kanya pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa nangyari. Dahil doon, sa wakas ay pumayag siyang tulungan siya na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa psychometry. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali, nagpa siya si Jae-in na umuwi. Inihatid siya ni Lian palabas ng gusali ng hospital. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, hinawakan niya ang kurtinang ginamit niya para igulong si Jae-in kanina. Sa kanyang paningin, nakita niyang namumula si Jae-in nang niyakap niya ito. Habang naghihintay si Jae-in ng bus sa bus stop, may biglang humantong sasakyan sa kanya. Si Sangmo pala, inalok siya ni Sangmo na sumakay pa uwi at pumayag si Jae-in. Ngunit bago sila tumuloy sa bahay ni Jae-in, dinala muna siya ni Sangmo sa kanyang opisina. Sa kanyang silid, binigyan siya ng isang book journal kung saan isinulat niya ang pagbuo ng kakayahan ni Lian sa psychometry. Ibinigay niya ang aklat na iyon sa kanya dahil pumayag si Jae-in na tulungan si Lian na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa psychometry. Kinabukasan, binisita ni Jae-in ang kanyang ama sa kulungan. Tuwang-tuwa ang ama ni Jae-in na sa wakas ay makikita niyang muli ang kanyang anak pagkaraan ng mahabang panahon. Ngunit hindi nagtagal ay nagalit siya nang sabihin sa kanya ni Jae-in na hahanapin niya ang totoong tao na responsable sa insidente ng sunog sa apartment building na naganap 13 taon ang nakalipas. Hiniling niya sa kanya na huwag gawin iyon dahil natatakot siya kung may mangyaring masama sa kanyang anak. Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinubukang kumbansihin si Jae-in na siya ang sumunog sa gusali ng apartment. Ngunit tumanggi si Jae-in na paniwalaan iyon. Alam niyang sinabi lang iyon ng kanyang ama para protektahan siya. Sa wakas ay nakalabas na si Lian sa hospital pagkatapos niyang ganap na gumaling. Sinundo siya ni Debong sa hospital at nagtungo sila sa isang lugar. Pumunta sila sa lugar ng trabaho ni Jae-in upang bisitahin si Jae-in. Sinabi ni Jae-in kay Lian na kailangan niyang simulan ng pagsasanay sa kanyang kakayahan sa psychometry. Pagkatapos ay dinala niya siya sa library at binigyan siya ng isang stack ng mga libro tungkol sa batas at kriminolohiya. Hiniling niya sa kanya na pag-aralan ng mabuti ang mga aklat na iyon upang makita niya ang mga bagay mula sa mas malawak na pananaw. Pagkatapos ay ginugol ni Lian ang kanyang araw sa pagbabasa ng mga aklat na iyon hanggang sa makatulog siya. Sa wakas ay nagising siya nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Si Jisoo pala ang tumawag sa kanya. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa mortuary at tulungan siyang imbestigahan ang kaso. Sina Lian at Jae-in pagkatapos ay magkasamang pumunta sa mortuary. Iniharap ni Jisoo ang bangkay ng testigo ng nurse kay Lian. Ngunit nang sinubukang hawakan ni Lian ang bangkay ng babaeng iyon at gamitin ang kakayahan sa psychometry, bigla siyang pinigilan ni Jae-in. Sinabi ni Jae-in na kailangan munang malaman ni Lian ang background ng babaeng iyon para mas tumpak niyang makita ang memorya nito. Kaya, hiniling niya kay Jisoo na kunin ang mga dokumento tungkol sa kasong ito. Bumalik si Jisoo sa kanyang opisina para kunin ang mga dokumentong tinanong ni Jae-in. Sa elevator, nakita niya si Sangmo at sinabi sa kanya na nasa mortuary ngayon sina Lian at Jae-in. Samantala ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit ay bumalik sa apartment ni Sangmo at Lian. Sa labas, inilagay niya ang security camera sa loob ng smoke detector doon para malaman niya ang tungkol sa code para i-unlock ang pinto ng kanilang apartment. Noong nasa loob siya ng apartment na iyon, nakita niya ang larawan ni Sangmo noong bata pa siya. Bulong niya sa sarili na sa wakas ay nahanap na rin niya. Sa mortuary, abala si Lian sa pag-aaral ng mga dokumento ng kasong iyon. Pagkatapos niyang pag-aralan ang mga ito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa psychometry sa bangkay ng babaeng iyon.
Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang matandang babae na nakahiga sa lupa na walang malay. Ang matandang babaeng iyon ay napapaligiran ng tatlong lalaking nakaitim na damit. Ang isa pang lalaki ay naglakad patungo sa kanya na may hawak na martilyo sa kamay. Pagkatapos, marahas niyang inatake ang kawawang matandang babae gamit ang kanyang martilyo. Nagulat si Lian nang makita niya iyon at agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naalala niyang nakita niya ang lalaking umatake sa matandang babae noon. Muli niyang pinag-aralan ang mga dokumento at nalaman na ang lalaking iyon ang saksi na tinanong ni Sang-mo. Ang lalaking iyon ay pinangalan ng Gapyong. Sinabi ni Jisoo kay Lian na pinatay si Gapyong bago pa siya nakilala ni Sang-mo. Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Lian at bumagsak sa lupa. Nataranta sina Jisoo at Jae-in nang makitang hinimatay siya. Nagulat din si Sang-mo na kakapasok lang sa silid nang makita ang sitwasyon doon. Sa silda, ang ama ni Jae-in ay nakatitig sa bintana. Nakonsensya siya sa pagsigaw sa kanyang anak. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo para kitilin ang sarili niyang buhay. Sa punerarya, sa wakas ay namulat muli si Lian. Tila naubusan na siya ng enerhiya noong ginamit niya ang kanyang kakayahan sa psychometry. Mula sa impormasyong nakalap nila sa ngayon, napagpasyahan nilang may nagutos kay Gapyong na patayin ang tunay na testigo ng nurse para makapasok sa hospital ang Peking nurse. Pagkatapos ay nagpasya silang ihinto ang kanilang pagsisiyasat noong gabing iyon at ipagpatuloy ito sa susunod na araw. Habang si Lian at Jae-in ay nakaupo sa gilid ng kalsada at naghihintay ng taxi ng magkasama, biglang nakatanggap si Jae-in ng tawag mula sa bilangguan. Hindi siya nakaimik nang marinig niyang sinubukan ng kanyang ama kitilin ang sariling buhay. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng panic attack. Walang ideya si Lian kung ano ang kailangan niyang gawin para matulungan siya, kaya tinakpan lang niya ito ng kanyang jacket at niyakap siya. Pagkatapos noon, sila ni Jae-in ay nagtungo sa hospital kung saan na hospital ang ama ni Jae-in. Pagdating nila sa hospital, ibinalik ni Jae-in ang jacket ni Lian at sinabing gusto niyang makitang mag-isa ang kanyang ama. Pumasok si Jae-in sa kwarto ng kanyang ama at nakita ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Ang kanyang ama ay nabigo na magpakamatay at nakaligtas. Sinabihan niya si Jae-in na umalis ngunit hinawakan ni Jae-in ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na maging matatag at kumapit ng kaunti pa. Ipinangako sa kanya ni Jae-in na patunayan niya na wala siyang kasalanan. Pagkatapos niyang bisitahin ang kanyang ama, bumalik siya kay Lian at hiniling sa kanya na umuwi ng magkasama. Maraming bagay ang iniisip niya noong gabing iyon. Sa wakas ay dumating na si Lian sa kanyang apartment. Nang hawakan niya ang lock ng pinto, nakita niya ang isang pangitain kung saan ang isang lalaking sumaksak sa kanya kanina ay pumasok sa kanyang apartment. Nagulat si Lian nang makita niya iyon. Maingat siyang pumasok sa apartment na iyon at binantayan ang lalaking iyon sa lugar na iyon. Nagtataka siya kung bakit pumasok ang lalaking iyon sa kanyang apartment. Sinuri niya ang bawat kwarto sa kanyang apartment, kabilang ang kwarto ni Sang-mo, ngunit wala siyang nakitang sino man doon. Pagkatapos noon, nakipagkita siya sa security guard at tinanong siya kung may taong nakalusot sa kanyang apartment. Inamin ng security guard na hindi niya alam, kaya hiniling sa kanya ni Lian at ng kanyang kapatid na ipakita sa kanila ang footage ng security camera sa harap ng kanilang apartment. Ngunit nang suriin nila ito, nalaman nila na ang security camera na naka-install sa harap ng kanilang apartment ay sira. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang apartment at natanto na ang tanging bagay na nawawala sa lugar na iyon ay larawan ni Sang-mo at ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagsimulang magsabi ng isang bagay si Sang-mo kay Lian. Sinabi niya na kanina pa niya gustong umalis sa South Korea dahil may lalaking humabol sa kanya. Hindi niya sinabi kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang gusto niya sa kanya. Inamin niya na dati ay takot na takot siya sa lalaking iyon kaya papatayin niya ito kapag nakita niya itong muli sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa isang abandonadong bodega, isang lalaki na kasuot ng itim na damit at itim na cap ay tumitingin sa larawan ni Sang-mo at ng kanyang ina.